at kailangang magtiis muna ng Team Liquid Philippines para lumaban kasi medyo item dependent ang isang Harit. Kung sa magical department ang pag-uusapan natin, so let's see kung paano papagalawin ito ng Cavalry against the Phoenix Army. Eto na guys, bago pa tayo dumating sa araw na to, ang dami nang nagko-comment. Ano pong prediction mo sa TNC Ito na. versus Team Liquid? Dito natin malalaman kung tama ang prediction ng lahat. Sa mga nanonood din, spam nyo na yung comments nyo dyan kung sino gusto nyong manalo dahil ito ang pinaka-inaabangan na bakbakan pero ang pinaka-abangan natin early game, Ati. Oo, in terms of early game, I would say magiging mas mabilis yung rotation na meron dito. Yung TLPH, ang ganda na ginagawa ni JP na dinedelay niya, yung purple buff coming from Zyda. Pero gusto ko lang din pansinin, naka-focusing mark si Sanji in this Fire Mist, in-adjust din yung focusing mark as of this time and isa ito sa mga emblems na binuff kumbaga. So definitely papanoorin natin yan. Oo, and nakikita din natin no, yung maagang pag-silip-silip ni JP sa kung saan man dadayan itong si Zyda. And ito naman yung maganda no, para sa isang Matilda kasi may escape mechanics din ito with that guiding wind. And ngayon sa mga emblems natin ay may mga kapansin-pansin ba? Very standard naman yung emblems na nakikita natin right now. Yun nga, babalikan ko lang yung focusing mark kasi napapataas ito yung damage ng kakampi by 6%. Tapos may dagdag na ngayon na may added movement speed na 10%. So yun yata yung gusto ni Sanji. Kasi dati 'di ba inaano din yung Faramis, yung lethal. Ano yung Lethal Ignition? Yes, Lethal Ignition. Oo. Akala ko Little Wanderer eh. Iba yun, galing! Ayan, Little Wanderer yun. Huwag kayo malilito, huwag kayo malilito. May entry Oh, eto guys, inaabangan natin talaga yung parang lahat dito ng mga technically mga players. Maganda yung magiging matchup nila individually pagdating sa laning. Even nga dito yung Lance and even yung Sanji na harapan, pero community prediction 53%. Wow. Ang bumoto sa TNC, 47 naman para sa TLPH. Malalaman natin kung sino una lalamang dahil yung turtle na nga ay sinisimulan. Okay, nailatag din natin yung ultimate habang umaatras na rin ang CNC. Wow. Zyda ang magwawag dito sa unang pag-go ng laban. First blood ay makuha din ni Lord JM. Ngayon takbuhan muna ang Cavalry. Pinato rin! Itong si Carlito, wala siyang pantakas. And Zyda win a kill. Nakadalawa kagad ang CNC. Grabe, para nakakita tayo ng play na hep-hep hooray. Oo. Hinep-hep ni Yawi, hinoray Hooray. ni Zyda. So, ito pala yung play na gustong gawin ng TNC. Ang bilis talaga na pag-hepe hooray, napa-flicker pa doon si JP. But yung transition na yon na ginawa ng TNC from getting the first turtle plus getting 2 pick-offs, medyo na late ng pagkasa ng Netherrealm itong si Sanji kaya na-pick off agad si Sanford and nahabol pa si Carl TZ. All in the side of TNC kaya sila yung merong 1.7k gold lead now. Grabe no, 1.7 kagad. Isang clash lang ang naganap. And ito i-expect natin no, sa ganitong klaseng composition na meron ng CNC. Kanina sinasabi natin yung taas ng damage na meron ng kupunan na to at kailangan paghandaan ng Team Liquid. Oh, tsaka na to parang paunahan na lang talaga to kung sino mauna mag-set. So surprisingly dahil nakuha si Sanford pala kanina, level 6 si Lord JM, level 4 pa lang si Sanford. Kaya siguro yung movement din ng TLPH, nakafocus din doon sa may lane na yon if ever. Yep. Interestingly enough, kahit binanggit natin kanina na mas magiging mabilis yung rotation ng nanggagaling sa TLPH, naunahan sila ni Yawi sa mga bushes kaya nahihirapan mag-extend si Carl TZ. Ang ganda ng pagkakahawak lagi ni Yawi. And para sa akin, no, Team Liquid, inaantay nila kasi yung timer eh. Meron silang timer dito na kung saan Sa Harit. Oo, doon sa isang Harit para makasabay sila. And in this case na isipin mo, meron kang Jawhead na meron kagad damage. Di ba yung kanyang mga smart missiles and yung ejector, meron din Kaya damage. makasolo kill. Kaya kang sumolo kill ng marksman yan, di ba? Kung Oo nga iisipin mo. pala. Parang ano to, sobrang exciting din pag nakita na pala natin magiging parte ng teamfight si Benny Cutie at saka si Oheb. Kasi nung mga panahon na talagang nailalatag. Ayun na, papasukin na nga kagad si Benny Cutie ay naipit doon sa ilalim ng Torre. Ngayon latag din ng Ashen Echo. Kaya lang nandito si Sanji. Nagamit yung ganito rin. Talagang tayo magiging goal na nandito sa yung Eagle. Ginamit na din ni JP. Pero may ipit ata siya. Meron pa siyang guiding wind. Andun yung ejector. Grabe naman yung Hepe Ray. At nilamaan din. Yawi with a kill. Side naman nakakuha ng pagong. Doon sa may kabila. Habang si Yawi ay mamamatay nga. Oh, ibang makakuha nun.
Okay, so namin nangyari doon sa may top lane, nakakuha ng kill si Oheb at meron din siya isang assist. Si Benny Cutie medyo na-delay yung pagkakakill sa kanya, pero sino ba nga talagang lumamang? Maganda yung naging trade doon ng TLPH kahit papano kasi that's a gold laner in exchange of a turtle. Kanina binabanggit ni Aray. Burrito kung paano nagiging matagal yung power spike na meron si Oheb. Napabilis nung clash na yon yung power spike ng isang Harith. Yeah, ang ganda nito, no? Lalo na nasa 5-minute mark. And para sa akin, hindi naman super na-capitalize yung mga energy Yeah. shield dun sa may gold lane. So, kung titingnan mo, Benny Cutie hindi pa rin naman ganun kahuli. Yep. No? Pagdating doon sa kanyang economy, and dito sa mga itemization natin, may naka, na rin siya. Ano ba yan? Hunter Strike. Counter-Strike, oo, yung parang itsura kaluwet na violet. Dun sa mga hindi familiar. So, para naman dito sa kay Oheb, meron na rin siyang isang core item. So, napaka-crucial kasi Yeah. dito as much as possible. Nakapag umiikot na sa may top lane, dapat medyo angat pagdating sa item yung kalaban. So, ito yung mga tipong kalmado yung Land of Dawn. Pero Yup. alam mong hindi. Yung parang nagpipigil May lang. nagbabadyang Yung gulo. dalawang teams, parang si Carorito tsaka yung Baby Cakes duo. Sige, pre, antayin mo lang. Ganon din kay Yawi at tsaka kay Zayden, even the rest of the players of TNC. Oo, I think ang worry ko lang dito, no, Noveria is something we can consider a late game mage. So, medyo mahirap for the side of TLPH na abutin yung Noveria unless yung Alpha yung magda-dive in. So, makakapagpa-release ng missiles coming from Lancy. So, yun yung kailangang bantayan ng TLPH. Naku, speak of pagbantay, si Lord JM, naku, binantayan ng dalawa. Pinagnonormal dito ni Carl TZ. Ngayon naman si Yawi, naghahanap ng iba pa to. Na-conceal na rin ay ginamit niya. Ngayon Sanji, pwede ba niyang hatakin ito? Hindi na sila go dito. 7 seconds para dun sa pagong at nakapwesto na rin. Actually, nauna na ang TNC Oo, parang Sakit. nakapwesto sila agad at kita nga natin na masakit na nga dito si Zaida. So for this turtle, makakapag-contest yata ang TLPH dahil si Cartesi tapos na rin na kumuha ng orange buff. Ito na nakabangat ng mga players. Mare-reset saglit. Sabi na parang delikado yata na ituloy. Pero Skypiercer kay Benny Cutie, ramdam na yata natin na may namumuong team fight. Ramdam yata natin na may tatalon. 5v5, si Sanford gaganagin po din pero sa ni Another Realm. Sobrang crucial, no? Para sa Team Liquid Philippines. Tapos si Oben, may nakakuha ng kill. Kaya si Sanford kinala na kanyang buhay dito. Andun yung kanyang flash combo. Kaya lang yung pagong ay nakuha na rin ng Team Liquid Philippines. Napakatindi ng laban. Parang naniniwala na ako sa sinabi ni Burrito kanina na parang nag-aantay din ng timers dito yung Team Liquid Philippines. Biglang bumaliktad ang takbo ng laban. Sila lamang dito in terms of hero kills. Nakakuha din sila ng turtle. Yung 1.8k, 1.6k na lead kanina ng TNC is now at 97. Yep. And for the items naman or for the gold, lamang si Lancy versus kay Sanji. Oo, and kung babansinin naman natin, mas lamang naman si Oheb compared to Benny Cutie. And I think that's the problem with the lineup na very aggressive, especially if meron kang response coming from your opposing team na merong Matilda, merong Faramis na added sustainability, ang dali mong mapunish. And yun yung nangyari doon sa turtle fight na yun, kaya nabaliktad ng TLPH yung laban. Tsaka projectile yung mga skills dito ng skill TNC. shot. No? Puro skill shots. And kailangan mo ng timing para patamain nyo. Hindi naman yun yung pinipindot lang kagad para Correct. automatically na tumama. And kapag hindi tumama yun, yung go signal. Pero go signal ata para sa TNC. Nakunin! Kagad itong si Carlito. At ang bagyong makakapatay sa kanya. Oo, dati magkakampi, sabi nga ni Cartesi, ngayon ay magkalaban at magkakatapat na nga sa bala pa ni Benny Cutie, nakuha din sa Cartesi. So ngayon for TNC naman, sila yung gumagawa na stretch. Sila yung medyo parang nangaaning dito sa TLPH kasi iba yung gusto gawin ng TLPH kanina sa may top lane. Pero para dito sa TNC, okay, salubungin natin si Cartesi. Medyo pigilan muna natin mag-farm. Yeah, and alam natin na how fast a Jawhead is, lalo na kapag nakakas yung kanyang ejector, yung animation nun. So, yun yung nakita natin, pagkabato, pagka-Pepure kay Carl TZ, agad siyang napabagsak kasi 4 na miyembro ng TNC yung nando, naglatag na nga ng red carpet. Alam mo na, imagine ko sa ganyan yung ejector. Yung parang excited na robot. Oo. So parang natutuwa siya, parang, uy! Yes. Parang excited na robot Ayan, eh. papakitaan tayo mag-ejector yan mamaya-maya. Oh, parang ready siya. Ito. May bagong pwedeng itcha. So ito, kalmado na naman ulit. Pero nakita na natin na nag-spawn na nga yung Lord. Napaka-importante ngayon kung sino makakakuha nung ating Lord. Again, 8 minutes, normal na Lord lang. 18 minutes, doon natin makikita yung evolved Lord yung nagbago ngayon. Ay! O yun ang kagad ejector play! Oh my gosh, hindi man lang nakadash si Oheb doon. Lord is up for grabs. 4v5 ang magiging laban. Napaka-crucial nun.
Si Oheb yung naibato. At dahil dyan, na TNC ngayon ang mag-a-attempt na kumuha ng Lord. Nakapwesto naman ng TLPH, pero kulang sila na isa. Kulang sila ng damager. Grabe nila pagkagan yung Glorious Pathway habang Sigling Eagle naman mula dito kay Danny Bitter. JP. Pero si Sai na pa rin magpatagumpay dun sa Lord na yun. Kailangan mag-atrasan din ng Oh, Sigling no! pero Mr. JP umatras din. Kailangan umipit at kailangan nila mag-ipit. Dito Pinasok si ni Carlito Carl. pumasok na. Nilaban na lang ni Carlito the Great. Pero ang bagyo makakapatay sa kanya. Okay, so meron Lord ang TNC dun sa may bottom lane. Nakuha si Zaida. And for TLPH, ngayon kailangan naman nilang dumepensa. Oo, ang ganda kasi ng ginawang setup ng TNC Pro Team doon sa Lord na yun. Dalawang miyembro ng TLPH yung naglakad doon sa bush na yun. Pero ang nahuli ni Yawi si Oheb, kaya -1, minus ng burst damage ang side ng TLPH leading up into this first Lord. Again, kahit ito yung Lord, ay meron na tong pagkaldag na nagaganap dun sa mga tore. Naku, speaking of Ayan, pagkaldag, ayan na, kumaldag na, ilapag din kagad yung Glorious Pathway para lang masecure nila yung unang tore na papapabagsakin ng CNC Pro Team. Lumobo na sa 2,000 kanilang kalamangan, pero malambot-lambot lang yan. Kayang-kaya nilang patumbahin. Oh, mainit sila Kuya Yawi ngayon. Parang every time na merong ejector na madidikitan, Yeah. diretso hep hooray sa kalaban. Hindi sa bagay naman, kung ikaw talaga yung game master, dire-diretso dapat Tama. yung hep hooray. Hooray. Oh, hep hooray. Hep, Para hep. talagang malilito yung kalaban. Ngayon naman, kailangan ng pang-counter dun sa hep hooray. Kailangan dito ng mga kakaibang paglipad Yeah. from JP and the rest of TLPH. Pero may kita natin dikit-dikit sama-sama jutsu. Oo. Sama-sama jutsu. Kasi makunat nga naman yung hero composition nila. Yeah, right now, for TLPH, ang kanilang magiging opening ay if nanalo sila sa isang specific team fight, I think at this point in time, Aray! kahit lugi pa sila Sakit. ng gold, kaya na nilang mag-burst down ng isa, kaya lang Aray! hindi pwede! Ayun na. Napaka-hapdi na ito. Habang Lord JM, inilapag yung kanyang Glorious Pathway. Atras muna si Leader. Spirit Pathway, ginamit na ni Yawi. dito. Pero ibilato siya! Kaya lang Santo na yung Netherrealm. Yawi yung may ipit din. Ito ata ang pagbawi ng Cavalry. 4v5 ang magiging laban. Pero pinipreheat lang sila dito ni Benny. Pinagbabaril lang. Grabe si Cartesi. Doon naramdaman niya. I know there's someone here. Yes! Di ba nag-i-English siya kanina eh. Sabi niya, Oo. pre, meron dito. Kasi yung ulti nga, diretso doon sa may bush, kahit nakatago kanina sila Yawi. Pero maganda din sana yung initiative ng TNC doon. Pero eto na yung story ng pagalingan ngayong pumulso. Sabi natin, Pulsuan. magkakilala yung mga players na to. Kabisado ba talaga nila kung paano kukontrahin yung isa't isa? Grabe yung slow na inilapag Saray! dito ni Lord JM. Ang sakit na rin ng mga pokes mula dito kay Lance. Dalawa kasi yung yung iilagan Missile, mo. oo. May bala na, meron pang ano ba yung binabato ni Novaria? Astral... Mundo yun. Oo, mundo. Oo, mundo. Di ba? Sorry, Star Shatter. Star Shatter. Oo. Babanggitin ko pa sana yung pangalan ng skill. Tama. Di ba? Ang daming ilagan. Kung patakbo ka ng left, parang meron pang dadaan sa right. Yes. Alam mo kanina, binanggit ni Kuya Burrito, no, na ang magiging difficulty for TNC ay skill shot based yung meron sila. Kaya lang may Astral Echo eh. So Oo. kumakapal yung hitbox, Ah. nagiging mas madali na patamain yung mga skill shot. Nako, isa pala yan sa kailangan i-consider din Team Liquid. Din. Knowing na itong klaseng composition na to ay talagang design pagdating sa pagsasama-sama. So talaga mapupuruhan ang karamihan ng cavalry dito, lalo na doon sa hitbox na sinasabi mo kanina, Andy. Pero may mga paghatak na ginagawa dito ang CNC, ha? Oh, para naka-ready sila ngayon. Okay, nagkaroon na vision na si Oheb na nag-clear doon sa may middle lane. So si Lance nagtatago lang sa may likod. Kailangan mahanap dito kung saan nasa yung mga players. Bitaw. Ire-reset na lang muna yung Lord. Alam nila na delikado. Kompleto lahat ng mga skills. Or pinapa-cooldown muna nila. 7 seconds bago magkaroon ng flicker dito si JP. So pwedeng medyo mapalalim Yeah. yung Team Liquid PH. Grabe no? Grabe yung disiplina ng dalawang teams. Pero hindi mo alam kung kailan magwawala. Parang anytime yata meron conceal. tatalon. May conceal, Okay. meron ding reset. Ayun na nga, may reason na gagawin. Habang si Sanji dito, critical ang kanyang buhay. Ayun na nga yung heal. Mula dito Ayan kay na! Danny James, yung giga na ginamit na nga nilang. Ay, Ibinubugaw nabato! ang member ng TNC, pero siya pa rin magpapatagumpay doon sa Lord. Benny with a kill. Dapat umbakagan dito si Carlito. Habang dumadaban ni Sharper, gusto niya makuha ng isa dito. Bumuga na nga rin with the shockwave. Yung Lord ay nasa may bandang ibaba. Aray! Kaya mga kalibata, pero flicker din. Nakakumit. And Oheb with a kill. Uubusin ata dito ng cavalry. Kailangan ba si Lord JM? Si Zion na nakipagsabay na sa tatlo. Magiging apat pa. 4v1. Pero lamang. In terms of number dito, Team Liquid. Si Oheb dumadive na. Dumadive na under the base. Napakatapang ni Oheb. Sa may susunduin lang ni Danny James. Okay, nakakita tayo ng sariling version ng giniling. May Oheb doon sa ilalim ng mga tore. Eh, nakala natin,
TNC talaga yung lalamang. TLPH, diniretso nila for team fight. Alam nila na doon na yung spike ng damage nila. Ito yung binabanggit ni Kuya Burrito na may inaabangang power spike ang TLPH. Divine Glaive na lang ang nagkukulang kay Oheb and they will be unstoppable. Ang ganda ng pagkakakasa ni Sanji ng Netherrealm. It just so happens na na-Epep Hooray palayo itong si Carl TZ. Kaya naging madali for the side of TNC Pro Team na i-pick off siya. Kung babalikan natin ang ating replay, this was very fearless coming from Sanford and Oheb. Again, nandun na tayo sa punto ng ating laban na sapat na yung damage ng Synchro Vision. Sapat na yung damage ng Chrono Dash. Kaya kailangang mag-ingat ng TNC. Oo, kailangan maging maingat talaga ng lahat. And we gotta commend din yung ginawa ni Yawi kanina Yes. kasi pagka-dive ni Cardizi, diretso ejector, kaya nagulat na lang tayo lahat na biglang nawalan ng HP kanina si Cardizi. So yung mga kailangan bantayan ngayon ng TLPH, kailangan kontrahin na nila yung Hep Hooray. Oo. And I think ito din yung binabanggit ko kanina kung papansinin natin, si Lancy ang highest damage dealt and hindi pa siya Aray. napapabagsak. Kapi. Nararamdaman na natin yung damage output na meron siya. I think Divine Glaive na din yung susunod na item niya. And ito yung kailangang respetuhin naman ng Team Liquid. Tanggal kunat mo talaga eh. Yeah. No? Maximum magical penetration eh. Ang goal dito ni Lancy. And tama ka nga dun, hindi pa siya napapabagsak dito. So speaking of Laki the natin ng stocks ni taas na nito, 516. 516. Kailangan na lang dito ma-activate yung niya, Sky Piercer. Yeah. Para talagang mas maramdaman. So ngayon TLPH, paliliitin lang muna yung mapa dito ng TNC. At probably, tama ba, nararamdaman ko, ay yung next natin na makikitang team fight ay yung doon sa 30-second na Lord. Oo. Ito na yata yun eh. Kailangang mag-set up ng parehas nating kupunan right now. And kung papansinin natin, no, for TLPH, mas maganda yung naging slow push nila nung second Lord doon sa top. Kaya naging mas madali para sa kanila na kontrolin yung tempo ng laban. Yes, nakuha ng TNC. Kaya lang, nagkaroon ng turn na ginawa yung TLPH which made it, kumbaga, hindi masyadong napakinabangan ng TNC yung Lord na nakuha nila. Oo, parang ang TNC dito kailangan nilang timing ano, Yes. kung kailan ba mapipindot yung Netherrealm, kailan ba mabibitawan yung mga skills dito ng Team Liquid. Kasi andun na sila eh. Nakita na natin yung glimpse ng kayang Of gawin us. dito ng TNC. Pero may plano ata sila. Sige, kagad. Oy! Ang ginamit dito yung JB pero bubutirihin ata kagad si Carlito. May niligtas pa hindi kasi si Ben na ng kill. Habang si Oy, free hit lamang. Sayaw-sayaw lang with the synchropration and the Chrono Dash. At ngayon ay wala ang jungle at ang roamer dito ng magkabilang kupunan. Oo, pagalingan na ito mag-hold ng posisyon. Definitely, parang kung may isip mo, pinakamaganda dito kumuha ng Lord is gonna be TNC. Pero kaya hindi nakapwesto yung TLPH ngayon para pigilan, para i-delay. At nakikita natin ngayon na talagang napaka-importante kung paano mag-poke ng mga kalaban. Kailangan nilang kontrahin, kailangan nilang pasukin anytime, pero may kita yata kung saan manggagaling. O, kalahati kami Sanford dito habang si JP na Malalim! Oh my gosh, grabe yung combo dito ni Zyla. Tamang vertical lamang. Habang si Oheb ay nakakuha din ng kill. Zyla dito ay nag-aabang lamang. Wala pa din si Carlito at mabubuhay na nga rin. Reset ang itatawag dito ng TNC ng Team Liquid. Oo, saksing-saksi yung Riverside. Sa mga kaganapan doon, sobrang haba na nangyari na yon. Ang dami nangyayari pero wala pa rin sumasakses. Hanggang ngayon nagsasayawan pa sila sa Lord. Mukhang gusto nilang paabutin sa Evolved Lord ito. Pero ngayon, Ate naman. Mochantel, ito na yon. Ito na yon, Burrito. Parang nararamdaman na natin, is this it? Reset? Sabi nila, reset! Hindi ba it? Reset! Reset! Muna, that's not it. So nag-aabang muna ulit dalawang teams natin, parang paunahan muna ulit makapag-flow na minion wave. Sa panahon ngayon, napaka-importante talaga na malaman mo muna kung saan manggagaling ang mga players. Yeah, Naka-ready so ngayon. TNC. Makakakita ba tayo ng Hep Hooray? Makakakita ba tayo ng paglipad? Nag-aabang sila dito pero speaking of paglipad, parang palili pa rin kagad nila si Yawi. Hindi ba lang makakabato doon? Ngayon, nandito yung Glory Spotway. Lord J may umaabante. Very cute yung free hit lang. Kalahati yung buhay ni Sanji dito. Select. Habang si Oheb, hinahawakan niya lang yung Lord. Pero may ipit ata si Sanford. Kailangan niyang matras. Ando si JB for the follow-up. Kompleto pa ang mga miyembro dito ng Team Liquid Philippines. At pwede nilang samantalahin ito ha. Oh, feeling ko na kayo mag-Lord. Oh, wait lang. Oh. Parang may poke yata. Another reset na naman. Parang gato ulit yung nag-istorya Ay, kanina try. kahit kulang ang mga players, mahirap ilaban dahil meron damage both the Ibaburst. teams. Pero parang dediretso na TLPH. Okay, ibaburst na nila ata kaagad Na itong zone. Lord na ito. Pero si Oe may lumaban na rin with that synchropation. Napubulo na rin ako habang si Lord M. Umabante na ka rin. Sanji ang magiging Flicker. punta rin. Flicker ay na-commit.
Ngayon, bili ka agad ng emo dito si JP para lang Ay, yung bottom umatras. lane! Pero yung bottom lane mababasag. Oh, yung pala, naging trade na lang ng TNC dito. But TLPH, kahit si Oheb, sabi niya, paldo na ako, pre. Ako na magsa-zone. Siya na nag-zone na dito against Zyda and the rest of the players of TNC. Hinayaan na nila. Si Carl TZ, sabi niya, sige Ikaw na to. Mag-lord ka na, kanina pa tayo nandito. Oo, parang kaya ng ilaban. And right now, Oheb has Oracle, very luck item. Similar din naman kay Benny Cutie, pinalitan na niya yung kanyang boots ng War Axe, which means more sustainability coming from him. Now, for TLPH, yung ginawa nilang pick-off against Yawi, leading up into that Lord was something na nakapagbigay sa kanila ng edge. But for TNC, naging mas maganda yung lane management onto that bot lane. Gusto ko lang sabihin nung nilabas ang head-to-head statistics ng dalawang teams, 16 minutes ang average. Eto, pagkakakita 20 nila na. game 1, 20 minutes agad. Wait lang, Lord. Dito sa may top lane, meron paglipad na gagawin, pero kakancel lang din. Masisira na ng TLPH yung Torres sa itaas. Ako ready na ata dito ang Team Liquid Philippines pero kalahati yung buhay ni Sanford. Sakit Yung Lord ni ay Oheb! nandito. Ang sakit na ni Oheb dito. Tamang synchro vision lamang. Kaya lang din si Benny para bugawin ang cavalry. Matagumpay na pagdepensa para sa TNC. Okay, so ngayon, nakasira ng Torre TLPH, pero nakikita natin that for TNC, nakakadepensa pa rin. Yes, para sa lahat ng fans, breathe in, breathe out. Ito yung sinasabi kanina ni Carl TZ sa ping test. Na Ano yan? kapag hindi natin kayang i-end, mag-back kasi baka makasavage si Benny. Oh, baka yun yata, parang internally din nila Yes. napag-usapan na, pre, minyak muna. si Benny Cutie, pwedeng ganun eh. Pwedeng ganun yung mangyari. At nakakatakot yun kung mas tumagal pa yung laban. Pero late game, sino ba talaga lamang? Right now, I think leaning ako towards more for TLPH only because kung hindi matatouch si Oheb. Pero kapag si Oheb ang unang bumagsak, definitely TNC. Kasi up until now, Lancy and Benny Cutie, sobrang sakit na ng damage output. Oo nga, no. Tsaka ano din, sobrang kunat din kasi nung lineup ng TLPH. Para may damager na sila, May sustain pa. may sustain pa sila. Mamaya pa nagkaroon ng immortality, mahirap na talaga Yeah. na ma-secure. Oh, tsaka wino-worry ko dito, again, naka-flicker itong si Oheb. So, Walang fury. maging magkaroon na ng magandang timing si Yawi para dun sa ejector. Yeah. Maari magdelikado dito ang Team Liquid knowing na siya ang main damage dealer dito. Oh, ayan na. Narinig na ulit natin. Kanina naka-4, 5 reset yata tayo sa Lord. Pero ito, this is it. Para sa ating dalawang kupunan. Kailangang kapitan na dahil 21 minutes. This Sakit. is the evolved Lord. Okay, sige, ni-reset. Okay lang. Reset Saya na yung naman. build-up, no? Pero ganun kasi, ganun ka-importante yung Lord eh. Ayan na. Oh, wait lang. Importante yata na Sanford. makuha nila dito si Sanford. Pero naiba to. Kaya lang, bitin nata yung damage nila. Nandun yung Oh, flash no. combo. Nagamit na rin Astral kami ni Astral Echo. Atras muna dito ang Team Liquid Philippines. Marami mga nakumit na ultimates actually. Pero pwede na nilang simulan nito. Sanji, nag-aabang din na magiging target ha. Oo, walang flicker si Yawi Wala yung mga biglaang ejector na pwede Nakonsil si gawin. Yawi. Nangalahati yung buhay! Nangalahati yung buhay ng Lord! Pero iba yata yung gusto gawin! Uy, ejector kagad si Sanford! Oh my gosh! 4v5 ang magiging laban. Ano Minus magiging 1. decision dito Team Liquid? Ikukuha nga ba nila itong Lord na ito? Masyadong malayo. Itong si Zyda. Red tree battle! Sinisilip-silip lamang siya. Pwede siya Red tree! Red tree! Oh! Ay magtatagumpay sa kamay ni Carlito the Great. Andito na si Oeb. Free hit lang. Habang si Zyda ay nakakuha na rin. Godlike na si Oeb dito. Uy, didiretsuhin yata, Pero hinahabol yata, kailangan nila matras. Buhay na rin si Sanji. Ang sakit ng mga pokes mula kay Lancy. Okay, so ngayon, meron Lord inside na TLPH. Maangit yun sa may top lane. Nagkulang sila ng isang player which is Sanford. Ganun din naman para sa TNC. Kamusta ang pagdepensa na pwedeng gawin ng TNC, Andy? Kayang-kaya pa nilang depensahan yan as long as Nancy and Benny Cutie will be able to deal damage. As for Lord JM, kailangan niyang mapull yung Lord to the side. Ito yung kagaya ng ginagawa niya or else Oheb will wreak havoc. Okay, nagamit na kagad dito yung ultimate mula kay Lord JM. Ayan na nga! Ang sakit ng mga machine mula dito kay Zyda. Karinkalang ang buhay dito ni JP pero meron naman siyang immortality habang Zaman Force. Ang sakit na kagad ni Oheb dito. Figure na gamit niya pero nandun yung Spirit of Alpha. Nag-pop yung mga immortality pero ready na ang cavalry na mag-base lock at kunin ang game number 1. Sa muling pagtatagpo ng dating magkakampi, game number 1, napakahaba agad ng laban, pero TLPH ang makakakuha ng momentum. Grabe to. Sabi nga